Natanong mo na ba sa sarili mo, bakit laging sa akin nangyayari ito? Or kung sana lang, magiging masaya ako. Parang ang natural lang ng mga katagang ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga katagang ito mismo ang maaaring ugat ng iyong stress at pagkadismaya? Ngayon, sisilipin natin ang isip ng isa sa mga taong pinakamatatag ang kaisipan sa kasaysayan, isang stoic. Tatalakayin natin ang 13 konkretong pahayag na hinding-hindi mo maririnig mula sa isang taong nagsasagawa ng stoicismo. At ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, magkakaroon ka ng bagong pananaw sa sarili mong mga salita at kaisipan. Para magsimula, alamin muna natin saglit kung sino ba talaga ang mga stoic na ito. Hindi sila walang emosyong estatwa tulad ng iniisip ng marami. Ang stoicismo ay isang sinaunang pilosopiyang Griego, isang praktikal na gabay sa buhay. Ang mga tagasunod nito, tulad ni Emperor Marcus Aurelius o ang dating alipin na si Epictetus, ay nagsikap para sa kapayapaan ng isip at panloob na lakas. Ang kanilang pangunahing sikreto, ang kakayahang tukuyin kung ano ang kaya nating kontrolin mula sa kung ano ang hindi. At sa prinsipyong ito mismo nakabatay ang buong pananaw nila sa buhay. Siguro, ang pinakaunang salita or parirala na hinding-hindi mo maririnig mula sa isang stoic ay, ang daya, hindi ito patas. Aminin natin, madalas na pumapasok sa isip natin ang ganitong klasing pag-iisip. Halimbawa, may biglang sumingit sa iyo habang nagmamaneho. O kaya, na-promote ang katrabaho mo gayong pakiramdam mo, ikaw ang mas karapat dapat. Nagplano ka ng picnic, tapos umulan pa mismo sa araw na yon. Ano ang unang reaksyon natin? Sigurado, ang daya, hindi ito patas. Ang linyang ito ay parang sigaw ng ating kalooban. Ito ang paraan natin ng paghingi sa mundo na sumunod sa ating mga inaasahan at sa ating pananaw sa katarungan. Pero ibang-iba ang pananaw ng isang stoic dito. Para sa kanila, hindi nagpapatakbo ang universo batay sa kung patas o hindi patas ang mga bagay. Nangyayari lang ang mga bagay-bagay. Kung lalagyan natin ng label na hindi patas ang mga pangyayari, kusang loob nating ibinibigay ang ating kapangyarihan sa labas na sitwasyon. Nagiging biktima tayo na walang magawa, kundi magreklamo. Balikan natin ang sitwasyon sa promosyon. Imbis na magalit at bulungan ang sarili ng, grabe, ang unfair naman nito. Ibang klase ng tanong ang iisipin ng isang stoic. Okay, nangyari na yan. Ngayon, ano ang kaya kong kontrolin dito? Pwede ba akong kumausap sa boss para malaman ang kriteriya sa pagpili? Anong mga kasanayan ang kailangan kong pagbutihin para sa susunod? Ako na ang maging pinakamagaling na kandidato. Anong aral ang mapupulot ko sa sitwasyong ito? Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang focus ay lumilipat mula sa pagrereklamo na walang patutunguhan tungo sa paggawa ng makabuluhang aksyon. Hindi sinasayang ng stoic ang kanyang mahalagang oras at enerhiya sa mga bagay na nangyari na at hindi na niya kayang baguhin. Sa halip, inilalaan niya ito sa mga bagay na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang sarili niyang reaksyon, mga desisyon, at mga susunod na hakbang. Ang pagrereklamo sa kawalan ng katarungan ay walang pupuntahan. Pero ang paghahanap ng mga bagay na kaya mong kontrolin, yan ang direktang daan tungo sa pagiging malakas. Ayan, dumako na tayo. Ang pangalawang pahayag na hinding-hindi bibigkasin ng isang stoic. Bakit ako pa? Ito ang klasikong tanong ng biktima. Kapag may masamang nangyari, sakit, pagkatanggal sa trabaho, or pagtataksil, natural na lumalabas ang tanong na ito. Punong-puno ito ng pag-aawa sa sarili at pakiramdam na ikaw mismo ang pinuntirya ng kapalaran. Tinitingnan natin ang iba at nagtataka. Bakit sila ay maayos, samantalang ako ay binibihag ng problema? Ano ba ang kasalanan ko para mangyari ito sa akin?
Ngunit ang isang stoic ay hinding-hindi kailanman magtatanong ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Dahil para sa kanya, ito ay walang kabuluhan at may bahid pa nga ng kayabangan. Sa pagtatanong ng bakit ako pa, para bang ipinapalagay natin na dapat tayong protektado sa lahat ng pagsubok sa buhay, na para bang mayroon tayong hindi nakikitang baluti na nasira dahil sa isang pambihirang pangyayari. Ngunit ang mga Stoic ay makatotohanang tinitingnan ng mundo. Nauunawaan nila na ang mga pagsubok ay hindi pambihira, kundi isang likas na bahagi ng buhay. Nangyayari ito sa lahat, sa mabubuti at masasamang tao, sa mayayaman at mahihirap. Ang pagtatanong ng bakit ako pa ay parang pagtatanong din ng bakit umuulan or bakit lumulubog ang araw. Nangyayari lang talaga. Sa halip na bakit ako pa, isang mas makapangyarihang tanong ang binibigkas ng Stoic. Kung nangyari na ito sa akin, paano ko ito magagamit? Hindi niya nakikita ang pagsubok bilang parusa, kundi bilang isang pagsasanay para sa espiritu. Sakit, isang pagkakataong magpakita ng pagtitiis at pahalagahan ang kalusugan. Pagkatanggal sa trabaho, isang pagkakataong matuklasan ang iyong tunay na layunin. Pagtataksil, isang masakit ngunit mahalagang aral tungkol sa pagkatao. Ayon sa Stoic na emperador na si Marcus Aurelius, ang balakid sa daan ay nagiging daan mismo. Tiningnan niya ang bawat problema hindi bilang pader, kundi bilang isang hagdanan na maaaring apakan upang maging mas mataas at mas matibay. Kaya sa susunod na pagkakataon na mapapaisip ka ng, bakit ako pa? Subukang palitan ng tanong na yon ng ano ang magagawa ko rito? At mararamdaman mo kung paano mapapalitan ng lakas ang kawalan ng kakayahan. Sige, dumako na tayo sa pangatlong pahayag na taliwas sa kaisipang stoic. Kung marami lang sana akong pera, or oras, or pagmamahal, saka pa lang ako magiging masaya. Marahil, ito ang isa sa pinakamalaking bitag ng modernong panahon. Patuloy tayong namumuhay sa tinatawag na ipinagpalibang kaligayahan. Pakiramdam natin, may kulang pa para makamit ang lubos na kasiyahan. Kapag nakabili na ako ng bagong kotse, saka na ako magkakaroon ng tunay na buhay. Kapag nahanap ko na ang perpektong kapareha, ayos na ang lahat. Kapag nagretiro na ako, makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Ibinubuo natin ang ating kaligayahan batay sa mga panlabas at panghinaharap na bagay na wala sa direktang kontrol natin. Ngunit alam ng isang stoic na ito ay walang patutunguhan. Ang paghahabol sa mga panlabas na bagay ay parang pagsubok na pawiin ang uhaw gamit ang maalat na tubig. Kapag mas marami kang ininom, mas lumalakas ang iyong uhaw. Naiintindihan ng isang stoic, maging si Emperador Marcus Aurelius man o ang dating aliping si Epictetus, ang isang simpleng katotohanan, ang tunay na kagalingan o eudaimonia ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Hindi ito nakasalalay sa iyong bank account, katayuan sa lipunan, o dami ng sa likes sa social media. Nakasalalay ito sa kalidad ng iyong mga kaisipan, sa iyong mga birtud, karunungan, katapangan, katarungan, at pagpipigil sa sarili. Isipin mo ang isang taong nanalo sa loto. Automatiko ba siyang naging masaya? Ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi. Pagkaraan ng ilang panahon, bumabalik ang kanyang antas ng kaligayahan sa dati at madalas pa nga ay bumababa dahil sa mga bagong problema. Ngayon, isipin naman ang isang tao na sa kabila ng pinansyal na paghihirap ay nakakahanap pa rin ng dahilan para maging masaya araw-araw, tumutulong sa iba at pinagyayaman ang kanyang isip. Sino sa kanila ang tunay na mayaman? Hindi sinasabi ng Stoic na masama ang pera o relasyon. Hindi. Ang mga ito ay itinuturing na mas gusto ngunit hindi mahalaga para sa tunay na kaligayahan, preferred indifference.
Ibig sabihin, kung mayroon ka nito, mabuti. Kung wala, hindi dapat masira ang iyong panloob na kapayapaan. Ang kaligayahan na nakasalalay sa mga bagay na maaaring mawala ay hindi tunay na kaligayahan, kundi pagkabalisa na may magandang balat kayo. Ang tunay na kagalakan ay ang resulta ng isang buhay na maayos na isinabuhay dito at ngayon sa kung ano ang mayroon ka na. Narito na tayo sa ikaapat na punto ng ating listahan. Ito ang isa sa mga pahayag na hinding-hindi mo kailanman maririnig mula sa isang stoic. Ito ang pinakamasamang araw sa buhay ko. Naku, ang hilig talaga nating mag-dramatize. Natapon lang ang kape, na late sa meeting, o nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, at agad sumisigaw na ang utak natin. Tapos na, ito ang pinakamasamang araw sa kasaysayan. Sadyang hilig nating palakihin ang mga negatibong bagay na nagiging malaking trahedya ang isang maliit na abala. Ang pariralang ito ay purong emosyon na lumaya mula sa kontrol ng isip. Ngunit ang isang stoic, hinaharap ang ganitong sitwasyon ng may matinding pagtitimpi at pagiging objektibo. Ang pangunahing gagamitan nila ay ang paghihiwalay ng katotohanan, facts, at mga paghuhusga, judgments. Halimbawa, katotohanan, may mansa ng kape sa iyong damit. Paghuhusga, grabe, sira na ang araw ko, mukha akong tanga. Katotohanan, na-late ka sa trabaho. Paghuhusga, isa akong talunan, sigurado akong matatanggal ako. Ang buhay ko ay pabagsak na. Hinding-hindi kailanman papayag ang isang stoic na mahulog sa ganitong kadramatikong paghuhusga. Sa halip, objektibo niyang ihahayag ang katotohanan, hindi pinakamasamang araw, kundi mayroong tatlong hindi ka nais-nais na pangyayari ngayong araw. Ramdam mo ba ang pagkakaiba sa tono? Sa unang sitwasyon, may takot at kawalan ng magawa. Sa ikalawa, may kalmadong pagsusuri sa sitwasyon. Ang ganitong pamamaraan ay hindi ka ginagawang walang pakiramdam. Bagkus, ginagawa ka nitong mas epektibo sa pagtatanggal sa iyong bokabularyo ng mga salitang tulad ng nakakainis, bangungot, or hindi matiis. Tinatanggalan mo ng emosyonal na kapangyarihan ang mga negatibong pangyayari sa iyong sarili. Hindi mo pinalalaki ang maliliit na bagay. Nakikita mo lang ang langaw, inaaamin na naroon ito, at iniisip kung paano ito paalisin. Pinapanatili nito ang kalinawan ng iyong isip at nagbibigay daan sa iyong mag-focus sa paghahanap ng solusyon sa problema, sa halip na magpatangay sa drama. Para sa isang stoic, walang pinakamasamang araw, mayroon lamang mga araw na may iba't ibang uri ng hamon at gawain. Ang panglimang pahayag sa ating listahan. Ito ay isang maikli, ngunit napakapanlin lang na pahayag. Hindi ko na kaya ito. Ginagamit natin ang pahayag na ito kapag nararamdaman nating narating na natin ang ating limitasyon. Kapag ang sakit, stress, o pagkadismaya ay tila napakatindi, na isang patak na lang ay bibigay na tayo. Hindi ko na kaya ang sakit na ito. Hindi ko na matagalan ang trabahong ito. Hindi ko na kayang tiisin ang ugali niya. Ito ay parang isang pagpapahayag ng katotohanan, isang pag-amin sa sariling kahinaan. Ngunit para sa isang stoic, hindi ito katotohanan, kundi isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili. Itinuturo ng pilosopiyang stoic na ang kalikasan ay hindi nagbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Sa loob ng bawat tao ay may malaking reserba ng lakas na madalas ay hindi natin namamalayan. Ang pagsasabing, hindi ko na kaya ito, ay nangangahulugang pagsuko bago pa man magsimula ang tunay na laban. Ito ay isang pagtatangka upang takasan ang responsibilidad sa sariling reaksyon at makahanap ng dahilan para sumuko. Si Epictetus,
na dumanas mismo ng pagkaalipin at pisikal na paghihirap ay nagsabing sa bawat pagsubok, mayroon tayong katumbas na birtud para harapin ito. Kung ikaw ay inaalipusta, mayroon kang pasensya. Kung ikaw ay nabibigatan sa trabaho, mayroon kang tibay ng loob. Kung nahaharap ka sa tukso, mayroon kang pagpipigil sa sarili. Kaya, kapag nahuhuli mo ang sarili mong nag-iisip, hindi ko na ito kaya, imumungkahi ng isang stoic na huminto ka at tanungin ang sarili. Totoo ba talaga ito? O ito ba ay nakasanayan lang na reaksyon ng isip na takot sa paghihirap? Paano kung kaya ko ito? Paano kung mas marami pa ang kaya kong tiisin? Ang pag-unawa na mas matatag ka kaysa sa inaakala mo sa iyong sarili ay isa sa mga mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng stoic na kapanatagan. Hindi ka isang marupok na florera, kundi matibay na bakal na pinatitibay sa apoy ng mga pagsubok at kaya mong tiisin ang higit pa sa iyong iniisip. Narito na tayo sa ika-6 na punto at ang pariralang ito ay isa sa pinakakaraniwan nating ginagamit o naririnig sa pang-araw-araw. Pinagagalit niya ako o sinasaktan niya ang loob ko. Lagi nating sinasabi ito, inililipat ang responsibilidad ng ating mga damdamin sa ibang tao. Na para bang ang ibang tao ay isang salamangkero na may remote control, pinipindot ang button ng galit or sakit at wala na tayong magawa. Nagiging parang manika tayo at ang ating mga damdamin ang mga tali na kinakabig ng iba. Ang isang stoic ay lubos na hindi sumasang-ayon dito. Para sa kanila, ang pahayag na ito ay isang batayang kamalian sa pag-iisip. Ayon sa Stoicism, walang sino man o anuman mula sa labas ang maaaring gumawa sa iyong magalit, malungkot o masaktan ang loob nang walang iyong panloob na pagpayag. Ang mga pangyayari ay likas na neutral. May nagsabi sa iyo ng matalas na salita, iyan ay isang katotohanan. Ngunit ang iyong reaksyon, galit, sama ng loob, pagkairita, iyan ay ang iyong paghuhusga sa pangyayaring iyon. Iyan ang iyong sariling pagpili. Sa kanyang Meditations, isinulat ni Marcus Aurelius, kung may nagpapalungkot sa iyo, hindi ang pangyayari mismo ang may sala, kundi ang iyong paghuhusga tungkol dito. At nasa iyong kapangyarihan na baguhin ang paghuhusgang iyon. Isipin na lang na may sumisigaw sa iyo. Maaari kang pumili na magalit pabalik at sa gayon, ibibigay mo sa taong iyon ang kontrol sa iyong estado ng pag-iisip. O maaari kang pumili ng ibang reaksyon. Halimbawa, isipin, marahil ay wala sa sarili ang taong ito or may masamang araw lang siya. Ang galit niya ay problema niya, hindi problema ko. O kaya ay usisain pa ng may pagtataka. Kagiliw-giliw, bakit kaya siya ganoon na apektuhan ng mga salitang iyon? Kapag naunawaan mo na may maliit na puwang sa pagitan ng pangyayari at ng iyong emosyon, isang puwang para sa iyong pagpili, makakamit mo ang hindi kapanipaniwalang kalayaan. Wala nang makakapagpagalit sa iyo. Maaaring kumilos ang mga tao sa iba't ibang paraan, ngunit kung paano ka tutugon dito, ikaw lamang ang magpapasya. Ito ang tunay na emosyonal na kalayaan. Narito ang ikapitong pahayag na tila positibo sa unang tingin, ngunit lubos na salungat sa stoic na pag-iisip. Sana maging maayos ang lahat. Ano ba ang masama rito? Ang pag-asa ay isang positibong damdamin na tumutulong sa ating sumulong. Umaasa tayong makapasa sa pagsusulit, umaasa tayong makakuha ng trabaho, at umaasa tayong maging malusog ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit para sa mga stoic, tinitingnan nila ang pag-asa ng may malaking pag-aalinlangan. Para sa kanila, ang pag-asa ay isang anyo ng pasibong hangarin. Kapag umaasa lang tayo, isinusuko natin ang kontrol sa kamay ng tadhana, kapalaran o sinuman maliban sa ating sarili. Umuupo lang tayo
at naghihintay na ang isang paborableng resulta ay mahiwagang mangyayari ng kusa. Ito ang katayuan ng isang bata na umaasa na lulutasin ng mga magulang ang lahat ng kanyang problema. Ang stoic naman ay parang isang nasa hustong gulang. Hindi siya umaasa, kundi naghahanda. Sa halip na pasibong pag-asa, ginagamit ng mga stoic ang napakamakapangyarihang kasangkapan na tinatawag na premeditatio malorum na maaaring isalin bilang premeditasyon ng kasamaan o paunang pag-iisip ng masama. Maaaring pakinggan na medyo madilim, ngunit sa katotohanan, ito ay napaka-praktikal na teknik. Bago ang isang mahalagang kaganapan, halimbawa isang pampublikong pagsasalita, ang taong umaasa lang ay itataboy ang masasamang isipin. Ang stoic naman ay gagawin ang kabaligtaran. Uupo siya at tahimik na ilalarawan sa isip ang lahat ng posibleng magkamali. Maaaring makalimutan ko ang aking sasabihin. Maaaring masira ang projektor. Maaaring tanungin ako ng nakakalito. Maaaring maingay sa bulwagan. At ano ang susunod? Magpapanik ba siya? Hindi. Pagkatapos, itatanong niya sa sarili. At ano ang gagawin ko sa bawat isa sa mga sitwasyong ito? Kung makalimutan ko ang aking sasabihin, mayroon akong dalang outline. Kung masira ang projector, handa akong magsalita kahit walang slides. Kung tatanungin ng nakakalito, nauna ko ng pinag-isipan ang posibleng sagot. Sa huli, sa halip na bulag na pag-asa, nagkakaroon ng kumpiyansa ang stoic. Handa siya sa pinakamasama, kaya hindi siya basta-basta matitinag. Hindi siya umaasa sa magandang panahon, kundi nagdadala lang ng payong. Ang proaktibong posisyong ito ang nagtatangi sa isang ganap na nagsasagawa ng stoicism mula sa taong nabubuhay sa mundo ng ilusyon at walang saysay na pag-asa. Ang ikawalong punto sa ating listahan ay ang linyang kadalasang pinapagana ng ego at matinding kagustuang mapansin. Ipapakita ko sa kanilang lahat. Ang kaisipang ito ay madalas nagiging malakas na panggatong. Nasaktan tayo, hindi tayo pinaniwalaan, o kaya'y tinanggal sa trabaho at sa loob naglalagablab ang apoy. Makikita ninyo, magiging matagumpay ako, mayaman at tanyag, at pagsisisihan ninyo ito, mapapatunayan ko ang halaga ko. Ito ay isang senaryo ng paghihiganti na kinagigiliwan sa mga pelikulang Hollywood. Ngunit ang isang stoic ay hinding-hindi mahuhulog sa bitag na ito. Bakit? Dahil ang pagnanais na ipagpatunay sa lahat ay isang anyo ng pagkaalipin. Kapag ang iyong pangunahing motibasyon ay ang opinyon ng ibang tao, ginagawa mo silang iyong mga amo. Ang iyong kalooban, ang iyong pagpapahalaga sa sarili, ang iyong kaligayahan, lahat ng ito ay nasa kanilang mga kamay. Hindi mo nabubuhay ang sarili mong buhay, kundi patuloy kang nagtatanong, ano kaya ang iisipin nila? Pinahahalagahan ba nila ang aking tagumpay? Sapat na ba ang kanilang inggit? Ito ay isang walang katapusan at nakakapagod na karera para sa pagtanggap ng iba. Ang stoic naman ay nauunawaan na ang tanging opinyon na mahalaga ay ang sarili niyang paghusga sa kanyang mga kilos. Ang tanging taong kanyang kinakompetensya ay ang kanyang sarili kahapon. Ang kanyang layunin ay hindi upang mapabilib ang karamihan, kundi ang mamuhay ng naaayon sa kanyang mga prinsipyo at kabutihan. Tulad ng sinabi ni Seneca, mas madalas tayong nagdurusa sa isip lamang kaysa sa realidad. Ang pagnanais na may patunayan ay mismong pagdurusa sa isip lamang. Binabalik-balikan natin sa ating isip ang mga eksena ng ating tagumpay. Iniisip ang gulat na mukha ng mga nanakit sa atin. Ngunit sa totoo lang, panandalian lamang ang kaligayahang hatid nito. Ang tunay na lakas ay ang paggawa ng tama dahil lamang sa ito ay tama. Umunlad hindi para lang pahalagahan ng iba, kundi para maging pinakamagaling na bersyon
ng sarili. Hindi na kailangan ng stoic na may patunayan pa sa iba. Sapat na sa kanya ang pag-apruba ng kanyang sariling konsensya. At ito ang pinakamatiyak at matatag na pundasyon sa buhay. Narito ang ikasiyam na red flag para sa isang stoic. Kasalanan niya o nila ang lahat o siya ang dahilan kung bakit pumalpak ang lahat. Ito marahil ang pinakamadali at pinakanakatutupong paraan para harapin ang kabiguan, ang maghanap ng sisisihin. Pumalpak ang proyekto, sisihin ang kasamahan sa trabaho na hindi nagawa ng tama ang kanyang bahagi. Nasira ang relasyon, sisihin ng partner na hindi nagbigay ng sapat na atensyon. Hindi natupad ang pangako, sisihin ng mga pangyayari na humadlang. Ang pagpapasa ng sisi ay isang mental na reaksyon na agad nagtatanggal sa atin ng anumang pagkadiskomportable at responsibilidad. Pinoprotektahan nito ang ating marupok na ego. Kung iba kasi ang may kasalanan, ibig sabihin, maayos tayo, matalino, at may kakayahan. Sadyang hindi lang tayo sinuwerte sa ating paligid. Ngunit, para sa isang stoic, hindi ito proteksyon, kundi kahinaan at pagloloko sa sarili. Napakalinaw na hinati ni Epictetus ang mga tao sa tatlong kategorya. Ang ignorante, aniya, ay sinisisi ang iba sa kanyang mga problema. Ang nagsisimulang matuto ay sinisisi ang kanyang sarili. Ngunit ang marunong ay walang sinisisi. Hindi ang iba, hindi rin ang kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang isang stoic ay laging nagsisimula sa kanyang sarili sa pagsusuri ng anumang problema. Kahit pa objectively, may nagkamali. Ang unang tanong na itatanong niya sa sarili ay hindi, sino ang may kasalanan? Kundi, ano ang ginawa ko o hindi ko ginawa na nagdulot ng ganitong resulta? Gaano kalaki ang bahagi ko sa responsibilidad sa sitwasyong ito? Ano ang mga maling inaasahan ko? Paano ko hinarap ang pagkakamali ng ibang tao? Ang pamamaraang ito ay walang kinalaman sa pagpaparusa sa sarili. Ang layunin nito ay hindi para labis na sisihin ang sarili o magmukmok, kundi ang humanap ng punto kung saan mo mailalapat ang iyong kakayahan. Hindi mo kayang baguhin ang ibang tao. Hindi mo rin sila kayang pilitin na umamin ng kasalanan. Ngunit lagi mong kayang baguhin ang iyong sarili, ang iyong mga reaksyon, at ang iyong mga susunod na hakbang. Sa pagsisi sa iba, ibinibigay natin sa kanila ang kapangyarihan sa ating buhay at ikinukulong ang ating sarili sa papel ng walang hanggang biktima. Sa pagtanggap ng responsibilidad sa ating sarili, binabawi natin ang kapangyarihang iyon. Ito ang daan mula sa pag-iisip na parang bata patungo sa isang posisyong mature at may sapat na kamalayan. Ang ikasampung pahayag na hinding-hindi mo maririnig mula sa isang stoic ay simple lang. Nababato na ako. Pagkabagot, ito ay isang matindi, hindi kaaya-ayang pakiramdam kung saan tila ang oras ay gumagapang at wala kang magawa. Nakaupo tayo sa pila, nakasakay sa sasakyan o nag-iisa sa bahay at kaagad nating kinukuha ang ating smartphone para punan ang kawalang ito. Para sa modernong tao, ang pagkabagot ay halos hindi na matitiis na kalagayan. Takot tayong mapag-isa kasama ang ating mga iniisip. Ngunit isang stoic ang titingin dito ng may pagtataka. Para sa kanya, ang pagkabagot ay hindi problema, kundi isang sintomas. Isang sintomas ng hindi pagganap na nabuong panloob na mundo. Paano naman mababato ang isang tao na may pinakakawili-wili at pinakakomplikadong bagay na pag-aaralan, ang sarili niyang isip? Tulad ng sinabi ni Seneca, hanggat nabubuhay ka, hanggat kasama mo ang mga tao, matuto ka. Para sa isang stoic, ang mundo ay isang walang hanggang pinagmulan ng pagmamasid, pagninilay, at pagpapabuti ng sarili. Kung ang isang stoic ay napunta sa isang sitwasyon na tatawagin nating nakakabagot,
Hindi niya ito nakikita bilang isang kawalan. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon. Pagkakataong pag-isipan ang nakaraang araw. Suriin ang kanyang mga reaksyon. Alalahanin ang isang matalinong quote at ilapat ito sa kanyang buhay. Simpleng pagmasdan ang mga taong nasa paligid. Hindi para husgahan, kundi para intindihin. Sanayin ang kanyang kamalayan sa pamamagitan ng pagtuon sa kanyang paghinga. Para sa isang stoic, walang silbing oras. Bawat minuto ay isang pagkakataon para sa pagsasanay. Ang pagkabagot ay isang pagpipilian. Ito ay pagkilala na ibinigay mo ang kontrol sa iyong sariling kalagayan sa mga panlabas na pampasigla. Kung walang palabas, walang newsfeed, walang libangan, nawawala ka. Ang stoic naman ay dala ang pangunahing pinagmumulan ng libangan at kabuluhan sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang isip ay ang kanyang kaharian, ang kanyang laboratorio at ang kanyang silidaklatan. At sa ganoong lugar, imposibleng mabato. Kaya, sa susunod na mabato ka, huwag mong itanong sa sarili mo ang ano ang pwedeng gawin, kundi anong kawili-wiling bagay ang maaari kong pag-isipan ngayon. Ang ikalabing-isang pahayag na hinding-hindi mo maririnig mula sa isang taong sumusunod. Sa Stoicism, magsisimula ako sa Lunes. Ang mahiwagang Lunes, ang araw na ipinapangako natin sa sarili na simulan ang bagong buhay. Huminto sa paninigarilyo, mag-gym, magsimulang matuto ng bagong wika. Lumilikha tayo ng ilusyon ng perpektong simula. Inililipat ang responsibilidad mula sa ating sarili ngayon patungo sa sarili sa hinaharap. Napaka-konbinyenteng paraan ito para walang gawin sa kasalukuyan. Pero ang pakiramdam mo ay maganda pa rin dahil may plano na. Ngunit para sa isang stoic, ang pagpapaliban ng buhay sa bandang huli ay isang kalokohan at isa sa pinakamalaking pagnanakaw na ginagawa ng isang tao sa kanyang sarili. Ang Stoicism ay isang pilosopiya ng kasalukuyang sandali. Ang tanging oras na tunay nating hawak at kontrolado ay ang ngayon. Ang nakaraan ay lumipas na at hindi na natin mababago. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating at hindi pa ito atin. Ang tanging mayroon tayo ay ang kasalukuyang sandali at ang ating pagpili kung paano ito isasabuhay. Ang sabihing magsisimula ako sa Lunes ay nangangahulugang kusang loob na walang halaga at itinatapon mo ang araw na ito, pati na rin ang Martes, Miyerkules. Ito ay isang deklarasyon na ang mga araw na ito ay hindi sapat na mabuti para sa pagbabago. Ngunit naiintindihan ng isang stoic na ang malalaking pagbabago ay hindi bunga ng isang malakas na paglukso sa isang perpektong araw. Ito ay ang kabuuan ng libu-libong maliliit at tamang desisyon na ginawa sa kasalukuyan. Tulad ng patuloy na pagpapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili. Huwag kang mamuhay na parabang may 10,000 taon kapang bubuhayin. Ang kamatayan ay palaging nakabantay sa iyo. Hanggat buhay ka at hanggat ito ay nasa iyong kapangyarihan, maging mabuti. Para sa isang stoic, walang mas mainam na panahon para kumilos kaysa sa kasalukuyang sandali. Kaya, hindi siya naghihintay ng Lunes. Nagsisimula siya ngayon at narito na ang ikalabindalawang punto na marahil ay medyo hindi inaasahan. Ito ang kasabihan. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Sa unang tingin, parang napaka-stoic nito, hindi ba? Ang hindi pagdepende sa opinyon ng iba, ang pagiging sapat sa sarili. Marami pa nga ang naniniwala na ito ay isa sa mga pangunahing prinsipyo ng stoicismo. Ngunit may napakahalaga at maselang pagkakaiba rito na naghihiwalay sa isang tunay na stoic mula sa isang taong ayaw makihalubilo o mag-isa lang. Kapag sinasabi ng isang tao na wala akong pakialam, madalas ang ibig sabihin nito ay kumpleto
at ganap na kawalang interes sa lipunan. Ito ay posisyon ng paghihiwalay at minsan pa nga ay pagmamataas. Para bang sinasabi nila, ako ay mas mataas sa lahat ng ito. Ang inyong mga opinyon ay wala lang sa akin. Ang isang tunay na stoic ay hinding-hindi kailanman hahamakin ang lipunan. Sa katunayan, isa sa mga pangunahing haligi ng stoicismo ay ang ideya ng kosmopolitanismo, ang pagkilala sa sarili bilang isang mamamayan ng mundo, isang bahagi ng iisang komunidad ng tao. Naniniwala ang mga Stoic sa kanilang tungkulin sa kapwa, sa kahalagahan ng pagtutulungan at sa pagkakaroon ng panlipunang pagkakasundo. Kaya, saan ba nagkakaiba? Ang isang Stoic ay may pakialam sa ibang tao, ngunit hindi niya pinapansin ang walang batayang papuri o mga kritikang walang patutunguhan. Hindi siya naghahanap ng pagtanggap mula sa karamihan at hindi natatakot sa kanilang paghusga. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nakasalalay sa mga likes or dislikes. Hindi siya gagawa ng mali dahil lang sa popularito at hindi rin siya iiwas sa tamang gawain dahil sa takot na pagtawanan. Ngunit sa kabilang banda, buong pag-iingat niyang pakikinggan ang matatalinong payo. Papahalagahan niya ang opinyon ng isang taong may kakayahan at kredibilidad. Pangangalagaan niya ang kanyang reputasyon dahil nauunawaan niya na ito ay isang mahalagang kasangkapan para sa epektibong pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa madaling sabi, sinusuri ng isang stoic ang opinyon ng iba sa pamamagitan ng salaan ng katwiran at kabutihan. Tatanungin niya ang kanyang sarili, ang opinyon ba na ito ay batay sa katotohanan? Makakatulong ba ito upang maging mas mahusay ako? Nagsasalita ba ang taong ito dahil gusto niyang tumulong o dahil sa inggit? Kaya, ang tamang pananaw ng isang stoic ay hindi wala akong pakialam sa iniisip ng iba, kundi pinahahalagahan ko ang aking relasyon sa ibang tao, ngunit ang aking panloob na lakas at integridad ay hindi nakasalalay sa kanilang panandaliang paghusga. Ito ay isang balanse sa pagitan ng pananagutang panlipunan at panloob na kalayaan. At ngayon, narito na tayo sa pinakasukdulan. Ito ang pinakamapanlinlang na pahayag. Ang pahayag na hinding-hindi bibigkasin ng isang stoic dahil ito'y labag sa mismong diwa ng kanilang pilosopiya. Ang pariralang ito ay tila napakapositibo at marami sa atin ang nagtatayo ng kanilang buong buhay sa ideyang ito. Pang-13, gusto ko lang maging masaya. Nakakapagtaka, hindi ba? Bakit nga ba hindi ito sasabihin ng isang stoic? Dahil para sa kanya, ang kaligayahan sa ating nakasanayang pagkaunawa ay isang panandaliang emosyon na nakadepende sa mga panlabas na pangyayari. Nakatanggap ng promosyon? Masaya. Nawalan? Malungkot. Ito ay parang isang roller coaster. Ang stoic naman ay hindi naghahangad ng kaligayahan, kundi ng eudaimonia. Ang Griegong salitang ito ay maaaring isalin bilang kasaganaan o isang buhay na nabuhay ng maayos at may kahulugan. Ito ay isang kalagayan ng malalim na panloob na kagalingan na hindi nakadepende kung sumisikat ba ang araw ngayon o umuulan. Ang eudaimonia ay resulta ng pamumuhay ng naaayon sa birtud, katuwiran at kalikasan. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaunawa na ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya at tinatanggap ang mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Ito ang tunay, hindi matitinag na kuta ng kaisipan. Kaya, hindi ito tungkol sa pagbabawal sa sarili mo ng 13 pariralang ito, kundi tungkol sa pag-unawa sa uri ng pag-iisip na nakatago sa likod ng mga ito. Sa pagbabago ng ating pag-iisip, mababago rin natin ang ating mga salita at ang ating buhay. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung pinag-isip ka nito, paki-like at mag-subscribe sa channel
upang hindi mo mapalampas ang mga bagong aral ng praktikal na karunungan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa 13 pariralang ito ang pinakamadalas mong naririnig sa iyong isipan at handa ka bang subukang tingnan ito mula sa pananaw ng isang stoic? Isulat ang iyong sagot sa comment section sa ibaba